Magandang gabi muli mga kapatid. Ang gabing ito ay para sa ating gawain ng pananalangin at sa ating pagsimula tayo ay sandaling manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat muli sa gabing ito na pinagkaloob sa amin upang malaya na kami ay pagtipon-tipon para sa inyong gawain ng pananalangin, maging sa mga kapatiran namin sa mga tahanan na kasama namin sa ngayon ay patuloy nawa kayo ang bigay ng sapat na biyaya sa bawat isa, sa inyong mensahero, sa amin sa gabing ito. Patuloy na mahamon kami ng salita. Kayo rin ang patuloy na magpuspos sa Kanya ng Banal na Espiritu. At patuloy, Panginoon, na inyong biyaya ang aming maranasan sa gabing ito, sa gawain ito, Panginoon. At kami dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo ay umawit. Itin po natin, Tell It to Jesus. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's well known. You've no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do the tears flow down your cheeks and beaded? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Have you ceased that two men's eyes are hidden? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus, tell it to Jesus. He's a friend that's well known. You've no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do you fear the gathering clouds of sorrow? Tell it to Jesus, tell it to Jesus. Are you anxious? What shall be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's well known. You've no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Are you troubled in the thought of dying? Tell it to Jesus, tell it to Jesus. For Christ's coming kingdom are you sighing? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus, tell it to Jesus. He's a friend that's well known. You've no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Acts chapter 1, verse 21 to 26. Verse 21. Therefore, of these men who have accompanied us of all time, that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John to that day when he was taken up from us. One of these must become a witness with us of his resurrection. And they that proposed to Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias. And they prayed and said, You, O Lord, who knows the heart of all, show which of these two you have chosen to take part in this ministry and apostleship, from which Judas by transgressions fell, and he might go to his own place. 26.
And they cast their lots, and the lot fell on Matthias, and he was numbered the 11 apostles. Maraming salamat sa inawit natin kanina na Tell It to Jesus. Kung meron tayong kabigatan, meron tayong mga luha, meron tayong kahilingan sa Panginoon, dalhin natin sa Kanya. At siya ang ating kaibigan na tumutugon sa ating mga pangangailangan. Buksan natin ang ating Biblia sa binasa kanina ni Brother Dudes sa Acts chapter 1, 21 to 26. At ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong gabi ay ang Judas Replacement. Judas Replacement. At merong kaugnayan ito sa pananalangin. Kaya pag-aralan natin sa ang pagpalit kay Judas ng isang alagad din na naging alagad at apostol na kahalili ni Judas. Ito rin ay nasa chapter 1 at alam natin patungkol kay Judas na wala na siya. Siyang nagkanulo sa ating Panginoon. Pinagbili niya ang Panginoon ng 30 pieces of silver. Yan ang price ng isang alipin. Kaya he sold the Lord Jesus Christ not as a friend sapagkat mas mahal dapat yon, ngunit as a slave. Kaya 30 pieces of silver. Ibinalik niya yon sapagkat noong nalaman niya na ang ating Panginoon ay hinatulan na ipako sa krus, ibinalik niya yung pera sa templo, hindi tinanggap ng mga saserdote, kaya itinapon niya sa templo sa Jerusalem. At kinuha ng helper doon at yung 30 pieces of silver ay ibinili ng isang lote na tinatawag na Akeldama o Field of Blood, na ito ay naging sementeryo ng mga Hintil na nagbibisita sa Jerusalem noon na namatay sila sa kanilang pagbisita sa Jerusalem. At doon din ang lugar na si Judas ay nagbigti. Kaya wala na siya. Ako'y naniniwala na batay sa mga talata sa New Testament, kahit sa Old Testament ay hindi siya tunay na mananampalataya sa Panginoon. Yun po ang masaklap, nakakalungkot na pangyayari sa buhay ni Judas o sa buhay ng isang tao na kasama ang tagapagligtas, kasama ang Diyos na nagkatawang tao na manunubos ng buong sanlibutan, ngunit hindi niya tinanggap sa kanyang puso, sa kanyang buhay, at sumampalataya ng kanyang sariling tagapagligtas. Kaya dito sa binasa kanina ay nandito yung pagpili ng kanyang kapalit. Ang hamon sa ating lahat, sa ating pag-aaral ay bago tayo gumawa ng anumang desisyon, tayo ay dapat na manalangin na taimtim, manalangin na mahaba-haba, hanggang matiyak natin ang kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat dito sa ating pag-aaralan ay isang prayer meeting ang ginawa muli ng mga alagad, ngunit sila ay marami na. At doon, pagkatapos ng prayer, ay napalitan na si Judas ng isa na naging apostol. Merong 4 na konsiderasyon na ating titingnan. Una, ang mga dumalo, attendees. Dito sa verse 15 ay, and in those days Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together were about 120. Kaya ang dumalo dito ay marami. About 120 ang dumalo. Ito yung attendees ng
kanilang prayer meeting noong pinalitan si Judas. Isang bagay na makapapansin natin ay sila'y dumadami ng bilang. Sa ating pag-aaral sa ilang prayer meetings ay mga alagad plus some women, tapos si Maria, kapatid ng Panginoon, sila lang. Ngunit habang sila nagpapatuloy sa kanilang prayer meeting at pagsamba sa Panginoon, sila'y dumadami. Dito 120 na sila. Hindi pa ito kumpleto, sapagkat ito ay mga dumadalo lamang doon sa Jerusalem. Meron pang mga mananampalataya sa Samaria. Meron pa doon sa Galilea na hindi kabilang sa 120. Ngunit sa panahong ito ay 120 sila na nagsama-sama. Kaya ang isang hamon sa atin ay idalangin natin na sa ating mga churches, sa ating mga grupo ay hindi yung ganun na lang ang bilang natin o nababawasan pa tayo. Tayo maging tapat na membro ng church na magpatuloy at sama-sama din tayo na mangaral ng salita ng Panginoon, maging saksi ng Panginoon na yan ang kanyang sinabi sa kanyang mga alagad bago umakyat sa langit, upang may bahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga bata, sa mga young people, at adults. So, yun ang attendees. Pangalawa, sa nakonsiderasyon dito ay ang qualifications ng maging kahalili ni Judas na maging kasama ng mga 11, kasi 11 na lang sila. Ang isang qualification dito sa verse 21, ito ang sinabi sa verse 21. Sa mga tao ito nga ay nangangisama sa atin sa buong panahon na ang Panginoon Jesus ay pumapasok at lumalabas sa atin. Kaya one qualification of one that will replace Judas into the apostolic ministry is one who is faithful. Masasabi ko na one who is faithful, na laging kasama nila. Hindi naman ibig sabihin na lahat ba ng lugar na pinuntan ng Panginoon, nakasama ang 12 sa Judea, sa Samaria, sa Galilea, doon sa north, at sa Syro-Phoenicia, ay kasama ito. Hindi naman absolute na ganon. Basta ang Panginoon nasa Jerusalem, ay dapat siya ay kasama nila. Kaya itong dalawa na makikita natin na pinagpilian, laging kasama ng Panginoon, kasama ng mga alagad, kung ang Panginoon ay naglilingkod, nangangaral doon sa Jerusalem. Sila ay faithful na sumasama sa ating Panginoon. Hindi katulad ng dalawa na kasama ng Panginoon papunta sa Emmaus nung ang Panginoon ay nabuhay na mag-uli. Maalala nyo, may dalawa, marahil mag-asawa o dalawang lalaki siguro, hindi natin matiyak. Ngunit sa kanilang paglalakad ay pinagkukwento nila patungkol sa Panginoon na siyang propeta na tagapagligtas ng bayan ng Israel. Ngunit sabi nila siya'y namatay at inilibing. At ito na yung 3 araw na siya'y inilibing. At kasama nila ang Panginoon, 3 na sila. Kasi sumama ang Panginoon sa kanilang paglalakad at nag-usap-usap sila. Sabi ng Panginoon sa kanila, ano ang inyong pinag-usapan? Bakit kayo nalulungkot? At sabi ng dalawa ay, hindi mo ba alam na ang propeta na pag-asa ng Israel, siya ay pinatay at itong araw na ito ang 3 araw mula nung kanyang kamatayan at inilibing? Ang tanong natin ay, bakit hindi nila nakilala ang Panginoon? Ang kanyang boses, ang kanyang itsura.
nung sila naglalakad papuntang Emmaus. Ang isang paliwanag ay kung ang Panginoon ay nasa Jerusalem, hindi sila malimit sumama. Hindi sila laging pupunta at nakikinig sa pangaral ng Panginoon at nanunood sa mga milagro na kanyang ginawa. Hindi katulad itong dalawa na pagpipilian ng qualifications. Number 1 ay faithful disciple. Kasama nila lagi. At ano pa? Pangalawa na qualification ay witness of the resurrection. Dito sa verse 22, magmula sa pagbautismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y tanggapin sa itaas mula sa atin, ay nararapat ng isa sa mga ito ay maging saksi na kasama natin sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya ang qualification ay isa na nakakita sa Panginoon na nabuhay na maguli. Ang Panginoon ay nagpakita sa marami. Nagpakita kay kay Mary Magdalena. Nagpakita sa mga kababaihan sa daan. Nagpakita ilang beses sa mga apostol. Nagpakita kay Peter. Nagpakita kay James na kanyang kapatid sa laman na hindi mananampalataya bago napako ang Panginoon. Kaya pagkatapos, pinuntahan niya at naligtas. At sa 1 Corinthians chapter 15, 4-7, sinabi doon na nagpakita kay Pablo at saka sobrang 500 na believers. Kaya isa sa mga nakakita sa Panginoon ay yun ang qualification ng replacement ni Judas. Bakit kinakailangan ng isang apostol ay nakita niya ang Panginoon na nabuhay na maguli? Sapagkat yun ang kanilang mensahe. Paano ka magmensahe nang hindi mo naranasan? Ngayon, pwede yun. Kasi hindi na natin makikita ang Panginoon ngayon, nasa langit na ngayon. Ngunit nung panahon yan, upang ang isa ay maging apostol, kinakailangan ay number 1 talaga na qualification. Nakita niya ang Panginoon na nabuhay na maguli. At katulad din ni Apostol Pablo, di ba? Nung siya ay pupunta sa Damascus upang usigin ang mga mananampalataya doon, sinalubong ng Panginoon at nakita niya ang Panginoon sa daan papuntang Damascus. Kaya si Apostol Pablo ay qualified na maging apostol ng Panginoon sapagkat nakita niya ang Panginoon, nagpakita ang Panginoon sa kanya. At tinawag din siya na apostol. Kaya nung siya naligtas, tinawag na siya na apostol na mangaral ng pangalan ng Panginoon sa mga Hudyo at lalo na sa mga Hentil. Because the Apostle Paul became the missionary or the apostle of the Gentiles. Kaya yun po ang dalawa na qualifications. Tayo ngayon, wala sa atin ang nakakita sa Panginoon na physical. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa John 17, mas mapalad tayo ngayon na sumampalataya sa Panginoon bagamat hindi natin nakita kaysa sa kanila na nakita nila ang Panginoon. Sapagkat bagamat hindi natin nakita ang Panginoon, ay sumampalataya tayo sa Kanya. Kaya sabi niya, mapalad tayo. Na parang nakita na rin natin ang Panginoon sa pag-aaral natin sa salita ng Panginoon. But literally and physically, hindi pa natin nakita ang Panginoon. Makikita na lang natin ang Panginoon pag tayo kinuha niya sa pamamagitan ng kamatayan o sa pamamagitan ng rapture. Yon ang panahon na una nating matunghayan ang kabutihan, ang the beauty, kagandahan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pangatlo sa ating pag-aaral ay choices. Sino-sino ang choices ang naisuggest na pagpipilian? Isa lang, pero dalawa ang naisuggest.
Dito sa verse 23, nandito ang pangalan. At kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas na pinamagatang Husto at si Matias. Kaya dalawa ang choices na na-nominate ng kongregasyon na qualified na maging kahalili ni Judas. Ang una ay si Joseph, Jose, na tinatawag din na Barsabas. Alam niyo ang ibig sabihin ng Barsabas? Son of Sabas. Kasi Bar, son, at Sabas ay si Sabas. Kaya si Jose na anak ni Sabas. Ngunit siya ay pinamagatan din na Justo or Justus. Ang Justus ay nanggaling sa Latin, nang ibig sabihin ay husto o matuwid. Kaya ang Justus na pangalan ay maganda, sapagkat ang ibig sabihin ay husto. Yan ay matuwid. Kaya napakaganda yung pangalan. Ngunit ang pangalawa ay si Matias. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Matias? Gift of God. Kaloob ng Panginoon o Diyos. Napakaganda rin na pangalan yon, Matias, sapagkat yan ay kaloob ng Diyos. Ngunit kahit hindi tayo Matias, lahat tayo naman ay kaloob ng Diyos. Tayo ay mga anak ng ating Panginoon. Ngayon, ito yung dalawang qualified na pagpipilian nila. At anuman ang kalooban ng Panginoon, yon ang magaganap. Ngayon, ano ang practice natin sa ating mga iglesia? Kung merong dapat na mag-occupy ng isang posisyon, marahil ay diakono o treasurer, assistant treasurer, secretary, Sunday school superintendent, at iba pa, ang ginagawa natin ay election din. Namimili tayo. May secret ballot. Kung hindi, tinataas na lang ng kamay kung sino yung pipiliin natin na maging opisyal at kasama sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero mayroong ibang practice ngayon ng ibang iglesia na walang eleksyon. Ang pastor ang nag-a-appoint na lang. Kaya kung sinong gusto niya sa kongregasyon na maging diakono, sasabihin niya lang na sila ang mga diakono, treasurer, secretary at iba pa. So it's no longer by election but by appointment ang practice ng iba. Siguro tatanungin natin, Pastor, ano ba ang mas maganda? Ano ba ang tama? Sa akin naman ay kung ano ang provision ng bylaws and constitution, iyon ang ating susundin. Kung ang bylaws natin ay by election, by secret ballots, gawin natin yon. Kung by appointment ng pastor at ay yung ina-appoint ay coterminous sa pastor, kung naglingkod ang pastor ng 20 years din yung mga diakono na in-appoint niya at yung mga officers. Maganda rin yon, kaya nga lang merong mga disadvantages din yon. Kasi sila na lang at yung abilidad, kakayahan, gifts ng iba na pwedeng maging leaders ay napigilan na. Kaya merong advantages, meron ding disadvantages nun. Ngunit, makikita natin dito yung pagpili. Okay? Ngayon, tingnan natin ang pang-apat sa ating pag-aaral. Pang-apat na konsiderasyon. Ang proseso ng kanilang pagpili ng kapalit ni Judas. Dalawa na ang na-nominate, na qualified, ngunit isa lang ang kanilang pipiliin. Ano ang proseso na kanilang ginawa? Ito yung sinabi ko kanina, na ang pagpili ng kapalit ni Judas ay malaking kinalaman ang pananalangin. Kaya dito sa verse 24, at sila'y nagsipanalangin at nagsisipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatataho o nakakaalam
ng mga puso ng lahat ng mga tao ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang. Sa 26, at sila'y pinagsapalaran nila at nagkapalad si Matias at siya'y binilang sa 11 apostol. Kaya ang proseso ay letter A, pananalangin. Si Peter ang nanguna sa meeting nila at pananalangin. At itong instruction niya na manalangin tayo lahat. Kaya napakaganda ang proseso. Si Peter hindi na lang pinili yung isa, o itinalaga yung isa, o in-announce yung isa sa dalawang qualified, kundi ang kanilang ginawa, silang lahat ay nanalangin. So their prayer was congregational. Kasi sinabi dito, at nagsipanalangin sila sa verse 24. And they prayed. Hindi lamang si Peter, hindi lamang dalawa, kundi lahat sila. Paano kaya ang kanilang panalangin? Sa tingin ko ay sabay-sabay sila na siguro silent prayer o sabay-sabay sila na nanalangin na speaking aloud o praying aloud. Nabanggit ko noon, doon sa Korea, wala silang silent prayer. Yung napuntahan ko siguro sa iba mayroong silent prayer kung congregational. Pero ang napuntahan ko ay congregational, sabay-sabay at nagsasalita sila lahat. Hindi ako sanay sa ganun. Sanay tayo dito sa Pilipinas, silent prayer kahit dito sa church, di ba? Silent prayer. Nakakadisturbo yung ang dami nagsasalita. Pero yun ang kanilang ugali sa Korea. At meron nagsabi sa akin na mas maganda yung nagsasalita ka, naririnig, sapagkat naririnig ng demonyo o diablo yung panalangin mo at matatakot siya. Kaysa yung silent prayer, hindi alam ng diablo. Kaya hindi natatakot. Kaya merong kagandahan yung silent prayer at meron ding kagandahan yung lahat ay nagsasalita. Dito hindi natin alam kung anong style. Marahil silent prayer o lahat sila ay nagsalita, narinig ang isa't isa. It was congregational prayer. At hindi lamang yan, it was purposeful. Kasi tingnan ninyo, upang makisama sa ministeryo ng mga apostol. Kaya ang pipiliin nila ay pipiliin na hindi walang gagawin, kundi apostol na gagawa, mangangaral ng salita ng Panginoon na kasama ng iba. At ang nakikita natin dito na lesson ay they prayed before a big decision was made. Kaya maganda yung prinsipyo na yon. Bago ang anumang decision nating gagawin. Personal, family, at sa church ay kinakailangan ng time team, taos-pusong pananalangin sa Panginoon upang gagabayan tayo at matanggap natin ang kalooban ng ating Panginoon. Kung minsan ngayon, kulang na tayo sa pananalangin, instant decision na lang, di ba? Kasi panahon ng mga instant ngayon Instant rice, instant coffee, instant ulam, at instant wedding kung minsan, di ba? Ngunit hindi maganda yon. Kinakailangan ng mahabang pananalangin patungkol sa gagawin nating decision. At ano pa yung proseso? Una, pananalangin, nanalangin sila. At pangalawa ay casting of lots. Casting of lots. Hindi na natin practice ito ngayon, ngunit ang ginagawa nila ay yung dalawang choices, kukuha sila ng kahoy o bato na maliit lang na pwedeng pagsulatan na tinatawag nilang tablet. Isusulat ang pangalan. Kaya noon, hindi ko alam kung bato ang kinuha
o kahoy, isinulat ang pangalan, ang isa, Joseph, ang isa, Matias, at inilagay sa urn. Okay? Inilagay sa urn yon. Pagkatapos, isang kukuha ng isa doon. Hindi ko alam kung sino ang kumuha, sino ang namili. Marahil si Peter sapagkat siya ang leader nila. At nung kumuha siya at ang nakuha niya, pangalan ni Matias. That is casting of lots. Binunot ang pangalan ng isa. At yan ay kinikilala na ayon sa paggabay ng Panginoon at kasagutan ng kanilang panalangin. Ngayon, gagawin pa ba natin yan? Kung minsan may gumagawa ng ganyan, casting of lots, sa bunutan, di ba? Kung minsan may raffle, ganon. Sa mga program sa atin, ganon. Ngunit, kung sa kalooban ng Panginoon, sa decision patungkol sa paglilingkod sa Panginoon, ay panalangin ang ating ginagawa. Wala na yung casting of lots. Ngunit yon ay isang paraan noon para malaman ang kalooban ng ating Panginoon. Sa ating pagtatapos, sa ating conclusion ay dalawang bagay ang dapat nating tandaan. In choosing a leader, kinakailangan qualified at resulta ng ating pananalangin. Kailangan qualified ang isang leader sa kanyang posisyon upang tayo hindi magsisi balang araw. Merong isang iglesia, alam ko itong iglesyang ito, napuntahan ko ng ilang beses na, wala silang pastor ng matagal. At merong isang pastor na nagbisita doon, nagbisita lang, at nagpakilala na nag-aaral sa BBSI, pero hindi nagtapos, nag-aaral sa iba. Dahil sa kagustuhan nila na magkaroon sila ng pastor, kasi matagal na sila walang pastor, tinawag nila kaagad. Tinawag nila. Within 1 year, nagkagulo sila at nag-resign yung pastor. Kasi pinapaalis na rin nila. At nagbaranggayan pa sila. Nung nakausap ko yung chairman ng diakon at yung kanyang asawa, sabi ko, ang dapat kasi na ginagawa ngayon, maliban sa pananalangin, ay maghintay tayo at saka kailangan na malaman din ninyo yung track record ng kandidato. Dapat matanong ninyo kung kumusta yung kanyang performance doon sa kanyang pinanggalingang iglesia. Ay sabi nila, wala kasi pastor, hindi na namin ginawa yan eh. Sabi ko, yun ang gagawin ninyo sa susunod. Alamin ninyo kung saan nanggaling, anong kanyang performance doon, at iba pang mga at i-interview nyo din. Sabay ng panalangin. So, in choosing leaders, kinakailangan na qualified. At ang isa na prinsipyo dito ay prayer is always significant. Ito ang palagi kong sinasabi. Panalangin ay napakahalaga sa buhay natin. Sa ating paglilingkod, kailangan ng pananalangin. Sa ating mga desisyon, kailangan ng pananalangin upang maging tama ang ating desisyon at epektibo ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya isipin natin yun lagi. Lagi tayong manalangin sa Panginoon. Ito makikita natin sa the Book of Acts na sila ay laging nananalangin. Kaya doon yun din ang ating gagawin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa aming mensahe, meditation, wala sa inyong salita, sa replacement ni Judas na umalis sa gawain ng Panginoon, merong kahalili upang maglingkod noon sa 2 tribo ng Israel, kumpleto sila. Ngunit isang bagay na makita namin ay ang proseso ng kanilang ginawa, ang pananalangin at pagpili na maayos at ginabayan niyo sila. Panginoon, ngayon sa aming kapanahunan, maraming mga decisions din na aming ginagawa at gagawin pa.
personal, pampamilya, sa iglesia, sa aming bansa at iba pa. O Diyos, tulungan niyo kami na magtiwala sa inyo, laging manalangin upang gabayan niyo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu at maging tama ang aming mga desisyon at ang iyong pagpapala ay sumasa amin. Tulungan niyo kaming lahat, Panginoon. Tinadalangin namin muli ang mga kapatid naming may karamdaman, may sakit. Inyo silang bigyan ng inyong sapat na biyaya at habag at sila ay gagaling at ayon sa inyong kalooban. Kinukomit namin ang aming mga sarili sa inyo, Panginoon. Inyo kaming tulungan at gabayan lagi. At isipin namin na napakahalaga ang prinsipyo ng panalangin sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much at pwede na tayong manalangin at tandaan natin yung mga request na nandyan sa prayer room natin na inilalagay ni Ate Angie at iba pang mga prayer requests na mayroon tayo at ating bansa din. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.